magandang umaga, maulang linggo sa ating lahat. Oh my God, the whole week, bumabagyo po sa Pilipinas. At dito tayo sa Pampanga ay nakakaranas tayo ng medyo masungit-sungit na panahon. Kaya araw-araw walang pasok. Kumusta na mga bagugulo natin chikiting sa bahay? Di ba? Walang katahimikan. Well, pag-usapan po natin, stress management, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. Tayo po mga kababaihan kasi, we manage a lot of things. We juggle, yung trabaho, bahay, asawa, mga anak, everything Tayo lahat nurse, doctor, driver, cook, housemaid, lahat. Tayo ang gumagawa. So, yung stress levels natin minsan to the roof talaga. So, how do we manage stress ng holistic yung approach naman? Ano ba yung holistic approach? Pag sinabing holistic approach, a holistic approach means ito yung pinaka-natural na paraan at ito yung hindi ka naggagamot or hindi ka gumagamit ng any chemicals to manage the stress. Ayan. Okay. Alam po ba ninyo na malaking factor ang nutrition sa stress management? Yes. Akala natin ang stress management ay parang ipahinga mo lang okay na. But actually po, maraming food ang pwede nating kainin para makatulong sa brain functions natin, para maging mas capable yung ating brain para mag-handle ng mga situations na medyo heavy. Yan. So, ano-ano bang mga food ito? Okay. Protein-based sources, protein-based food. Maganda po yan para sa brain function. At mga antioxidants, yan, magaganda po yan. Multivitamins, B vitamins especially, omega fatty acids, yan. Yan po yung mga ilan sa mga vitamins and minerals na magandang kainin natin para magkaroon tayo ng mental alertness. Kasi po kapag meron kang mental alertness at meron kang napunta ka sa isang sitwasyon na medyo challenging, of course, madali para sa'yo ang magdisposisyon at mag-isip. So, yun po, napaka-importante po ng food para sa ating management ng stress. Ako po, I just want to share, I take of this one, vitamins and minerals po, ayan, from Herbalife. Naka-mirror kasi yung camera ko kaya baliktad. But that's Herbalife's vitamins and minerals. Ito po, puno po ito ng antioxidants. It helps with mental alertness and metabolism. But also, ang sarap po ng tulog ko sa vitamins na ito. Sa totoo lang. At ang sarap po talaga ng tulog ko dito. Minsan nakaka 7 hours po ako na diretsong tulog. Hindi disturb yung gabi ko. Ako kasi, may problema ako sa bladder function ko pag gabi. Doon ako ihi ng ihi. Pero hindi naman mataas ang sugar ko. Okay naman ang sugar ko. It's just my psyche. So, mula po nung nag-take ako niyan, diretso na yung tulog ko. Ang sarap na tulog. And then, marami pong maraming benefits yan. Kung naglo-lose weight ka, anti-laylay din yan. Yan. Side note, anti-laylay yan. But, primarily, I love taking that particular vitamins because of how it helps me sleep at night and yung mental clarity ko dahil marami po tayong trabaho, so kailangan natin na lagi tayong alert. And yeah, it helps with mental clarity. Tinitake na din yan ng anak ko. Apparently, maganda siyang pampatangkad at saka nakakaganang kumain sa mga bata. Ayan. I have that. Isa yan sa aking mga arsenal ko yan. Ayan. I can't live without it now. So, parang ko na to, kasi nag-start po ako nito ng June. So, pangalawang bottle ko na po yan. Okay. What else? Ano pa yung ibang ways para mas ma-manage natin ang stress aside from food? Tandaan po ninyo ang health po natin, 50% ay food ang kailangan. Healthy na pagkain. And then, of course, another way to manage stress is sleep. Ayan, napaka-importante po na kumpleto ang tulog natin. Tayo, di ba, yung parang
akala natin pagka nagkakaedad, normal na lang yung 4 na oras na tulog. Pero hindi po yun normal. Kailangan pa rin po natin at least 6 to 8 hours of sleep. At least 6 hours up to 8 hours of sleep. Importante po ang tulog because pansinin niyo kapag kulang ang tulog mo, maikli ang oras ng tulog mo, the next day sluggish ka, tinatamad ka, and hindi ka mentally alert, di ba? So, napaka-importante po ng tulog for mental alertness as well. Why do I always stress on the importance of mental alertness? Because mental alertness is what helps us think on our feet. Kapag kami biglang, ang stressful situations po, walang warning yan, di ba? Hindi mo yung nagsasabi sa'yo na, oops, eto na ako, si stress, padating na ako. Wala namang ganun eh. Bigla-bigla na lang, makikita mo yung sarili mo, nandun ka na sa sitwasyon na yon. So what will you do if mababa ang mental alertness mo? Di ba? So napaka-importante po nun. So, sleep is so important. And then, of course, social interactions. Ayan. Minsan, because of technology and because of yung naging, na rin ito naging sa mga effects ng pandemic, natuto na tayo na magstay lang sa ating cocoon. Hindi tayo nagiging palalabas at yung ating mga social interactions nalilimit na lang online. Alam po ninyo, napaka-importante po ng face-to-face na social interactions. Having a social, healthy and active social life helps us gain different perspectives sa buhay. At marami po tayong, kahit nasabihin mo, maritesan lang naman yan, chismisan lang naman yan, pero hindi din. Nakaka-gain din tayo ng iba't ibang perspectives from different people na nakakasalamuhan natin. And that helps us, that helps us sa pagdating sa ating mga decision making. Siyempre, narinig mo na ganito, so alam mo na pag ako napunta sa ganitong situation, ito yung gagawin. Meron na tayong mga ganon. So, a healthy social life is important as well. It's one of the holistic approaches to managing stress. And then, of course, very, very important po ang exercise. Ayan. 30 minutes brisk walking, kahit hindi nga brisk kahit na long, slow walk lang na 30 minutes a day, malaking tulong po yan sa ating pag-release ng stress. Ako nga ngayon, dahil ilang araw nang nag-uulan, sabi ko kanina doon sa kaibigan ko, gusto kong mag-walking kahit umuulan, labas ko na lang yung windbreaker ko. Because I can feel na medyo na-stress ako, marami po trabaho ngayon. Medyo tambak-tambak po yung trabaho. But yes, exercise is a good form of managing stress levels. And of course, aside from the other benefits nito sa ating physical well-being, nakakatulong din po ito sa ating mental health. So, to cut it short, yan po yung iba't ibang holistic approaches pagdating sa stress management. Sana po ay medyo may natutunan kayo ng konti sa aking i-share. I would like to keep this vlog short and sweet. At stay safe everyone. Sana umaraw na para matuyo na yung ating mga labada at medyo makapasok na sa eskwelahan ng ating mga anak at magkaroon tayo ng konti katahimikan sa bahay. Maraming salamat. See you on my next vlog. Bye-bye!